palabkasin na natin ito kasi wala naman ng kwenta sinasabi nito. Yung ganon, yung ang sa akin lang, yung pag nagsalita yan ganyan eh. Good day and welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Ang sa akin lang, Madam Lenny, kung natin na siya na reporter, Madam Lenny, ano po masasabi nyo sa mga nagtutulak ng chacha o constitutional reform? Masasabi naman niya. Ang sa akin lang, ay, yung. Di ba, totoo naman eh. Ang mga, talagang saldaban niya, ako'y kasi nakakabahala eh. Ang sa akin lang naman, yung. Na ang panahon upang kami nakintaltingis tayo. Huwag kayo mura ha. Baka naman ma-delete to. Sayang naman yung video ko. Huwag kayo na mura ha. Lakay 357. Nakintaltingis tayo nga Ilocano lakay. Salamat sa $2. lahat kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Sabi ko, nung binasa ko itong ni Lenny, sabi ko, ano ba namang klase na naman to sinabi niya? Basahin nga natin. Inulit-ulit ko eh. Ha? Ito. Sabi niya, ang dami nating pinagkakaabalahan. Anti-terror law, pagpasara ng ABS-CBN na hindi naman ito iyong sumasagot sa pagpapahinto ng COVID. Sana ang tinitingnan natin iyong COVID-19. Kung gustong pag-usapan iyong charter change, edi pag-usapan pero huwag naman sana na panahon ngayon. Parang ganito yan eh. Pag-usapan natin pero wag natin pag-usapan kasi yung panahon ngayon ay hindi panahon ngayon. Madam Lenny naman, oo. Ikaw naman, saan ka ba nag-graduate? Ha? Melbert, salamat sa 50 pesos. Ito magandang panahon na usapan lahat sa Congress. Ayun, buti ka pa Brad, nasagot mo kagad. Ito yung sinasabi ko kung bakit sabi ko nga eh. Marvin, Balan, salamat sa $2. I'm back pa attendance ng pulit. Medyo busy lang. Kanta na. Alam mo, ito tama si Melbert eh. Ito ang problema kay Madam Lenny kung bakit ko nasabi na masyadong, hindi naman masyado. Tila mabagal ang isip. Sorry totoo eh. Tila sa aking pananaw. Ito lang naman sa aking pananaw. Binubuksan ko uli ang aking email kung gusto nyo sa opisina nyo. Office of the Vice President, you can email me and prove na hindi mabagal ang utak ng inyong Vice Presidente. Pasensya na, pero sa tingin ko mabagal. Bakit ho? Kasi siya, COVID-19 pa rin ang laman ng utak niya. Mula nung January, pinag-uusapan na yung COVID-19. Sinusolusyonan na yung COVID-19 mula nung January. Hanggang ngayon, yung COVID-19 pa rin ang nalaman ng utak niya. Yung maliho, bakit to? Kasi ginagawa na meron ng programa, pinapakita sa post ni Mocha Uson, sa post ng Mocha Uson Vlog. Ang daming programa mula sa DOH. Alam ko, mabagal DOH. Talagang ganyan. Pagka syala yung kanilang DOH secretary. Mabagal. Di ba meron namang ginagawa? Meron din naman ginagawa ang DOTR kahit yung iba medyo yung hindi naman lahat sec art to goddamn I admire you except yung lagay nyo sa likod-likod na pakununong taga LTFRB. Pakitanggal nga yun, kairita. Tapos di ba marami naman ginagawa sa OFW. Ang dami naman ginagawa eh. Kahit kapulisan natin may mga tinagawang trabaho. Maraming programa. Pag nag-suggest ng programa, magagalit kayo. Pag sinabing i-house to house para alamin kung sino yung may COVID at kung... Ito kasi, ang sabi lang naman doon, tinan mo may programa ang gobyerno. Sabi ng gobyerno, dapat i-house to house na ng ating mga kapulisan at mga doktor para tingnan kung talagang yung mga tao positive o negative. Okay? At kung positive sila, tingnan kung sapat ba yung bahay nila na i-quarantine doon. Kasi baka naman, totoo naman to marami naman sa ating kababayan na isa kwarto, tapos salas, tas 10 silang nakatira o 5 silang nakatira. So anong gagawin mo doon? Kung may positive doon yung isang tao, hindi mo pwede i-quarantine yun doon. Kailangan dalhin sa quarantine facilities. May programa na nga tayong ganyan. Anong sasabihin nila ko? Kontra sila. Bakit pulis? Ano gusto mo? Doktor lang mag-isa pupunta doon?
Kung pumalag yun, syempre kailangan tulungan din ng ating mga kapulisan. Ang ating naman kapulisan, hindi naman ibig sabihin niya, babariling kagad. Hindi naman ganun yun. Tutulong ang pulis, ang barangay, para kung sakaling ipaliwanag sa kanila kung bakit kailangan silang umalis dun sa bahay nila at kailangan sila sa quarantine talaga. So may programang ganyan, kinontra ninyo mga oposisyon. O, di ba? Una, sabi nyo pa nga, ayaw nyo na mass testing. Kailangan bahay-bayang mass testing. Ito, gumagawa na nga, hindi lang mass testing. Pupuntahan pa nga sa bahay. Aalamin nga kung meron O, tapos titingnan pa kung yung mga tao. Kanina nga, napanood ko sa GMA Kudos dito kay pangalan nito, yung kaibigan natin dyan Taga-Claritin yan nakalimutan ko tuloy yung pangalan ng Clarissa na reporter na yun Kaibigan natin. May isang finiture sa isang probinsya, yung doktor doon na dapat matalino, magaling, kesa na nagpunta dito sa Maynila para magbigay ng kanyang serbisyo at kumita ng mas malaking pera, doon siya sa kanyang probinsya. Ang ginawa niya, January pa lang daw, February, nung naririnig niya na yung COVID, hinouse to house na nila yung mga tao para malaman nila. Tapos ngayon nga, zero ang doon. Wala hong may COVID doon sa probinsya nilang yon. Ngayon, ginagawa na ito ng gobyerno natin. Anong ginawa? Kinokontra. Okay? Tapos biglang hihiri to si Lenny Nakesyo. Wala, dapat COVID ang iniintindi. Ito na nga, iniintindi na nga. Ang dami na nga programang ginagawa na kinokontra nyo naman araw-araw. Lahat na lang ng programa ng gobyerno kinokontra nila. Wala silang, sige nga, tanungin ko si Lenny, meron ba siyang pinuri? Sige. Kayo, magsabi nga kayo sa akin, mag-post kayo dyan. Meron ba siyang pinuring isang programa ng ating gobyerno? At sinabi niya, ang galing mo, Mr. President. O kaya, ang galing ng ito yung ginawa ninyo. Wala. Tapos sasabihin mo ngayon, yung COVID dapat asikasuhin. Ang dami nang ginagawa tungkol sa COVID. Madam, kaya ako sinasabi sa inyo na medyo baka naman mabagal ang isip ninyo kasi kayo, you cannot handle many things at the same time. Ang kaya nyo lang isa, yung COVID lang. Paano yung pangarap ninyo tsaka pangarap ng mga tangahanga ninyo na gawin kayong presidente? So paano kung presidente na kayo? Sabihin na natin. Presidente na kayo, di ba? Biglang may bagyo. Signal number 3. Ang pangalan ng bagyo kunwari Jober. Bagyo. Ang pangalan ng bagyo Jober, as in bagyo sa kapangitan, ganun. 'Di ba? Kunwari may bagyong ganun. Ikaw bilang presidente, lahat tayo focus tayo sa bagyo Hayaan na muna natin yung iba. Focus tayo sa bagyo. Bakit? Kasi nga ganyan yung attitude mo Ganyan yung pag-iisip mo. Na pag bagyo lang, pag COVID lang asikasuhin natin, wala nang iba. Huwag na natin asikasuhin yung ABS-CBN, huwag na natin asikasuhin, ganito. Unang-una nga, nung una kayo nga nagsasabi na bakit hindi ayusin yung ABS-CBN, nung inayos, sasabihin nyo, dapat COVID lang. So anong gusto mong gawin ng gobyerno? COVID lang. Pati lahat, mula Congress, mula Senate, mula executive, siguro pati judicial, gusto mo, COVID lang, lahat COVID. Pag hindi COVID ang issue, wag natin pag-usapan. Wag nating aayusin pag hindi COVID ang issue. Ang tawag doon, sign na medyo slow. Totoo po, hindi ito sa panlalait pero ma'am, ang slow naman po ata nung ganong klaseng pag-iisip. Na one at a time lang, hindi ho ganun ang presidente. Hindi ho dapat ganun ang mga leaders. Dapat ang leaders, ganito ang totoong leaders, Ang leader, wala pang problema, iniisip niya na kung saan magkakaproblema. I hate drugs. Kaya tayo dito, kasi sinasabi nito, sinasabi nito ni Madam Lenny, ito daw bakit pinag-uusapan pa itong cha-cha-cha-cha na ito. Explain ko sa inyo kung bakit kailangan pag-usapan itong cha-cha na ito Lagi ko na ito sinasabi sa inyo tayong mga tao, okay, human nature Human nature na maging complacent. Ibig sabihin yung pa-relax pag walang problema. Relax lang. Walang problema Walang problema. Ayos lang yan. Pre, ayos lang. Mas mabuti pa nga yung mga langgam, di ba? Sinabi mismo ng Biblia, buti pa nga ang langgam, marunong mag-ipon. Kahit hindi pa tag-ulan. Nag-iipon na sila, nagtutulong-tulong na sila. Hindi sila iupo. Wala pa namang tag-ulan Tsaka na nating pag-usapan yan. Hindi yung ganun dapat.
Ang human kasi, ang tao, ganito talaga eh. Kahit naman ho siguro ako eh. Marami ho sa atin, ang ginawa nung wala pang COVID, walang nag-ipon. Gusto ko sa inyo, marami sa atin ganun, oh. Marami sa atin, hindi natin naisip na mawawalan tayo ng trabaho. Kaya ang ginawa natin, okay lang. Anyway, may trabaho naman ako. So, bili tayo ng ng cellphone. Bili tayo ng, kakabili mo lang ng iPhone 10. Bili ka na, may 10 ba? Wala. Ewan ko ano bang huli. Sorry, hanggang 7 lang inabot ko. Ano na ba? iPhone 11 o ganyan. Tapos magkakaroon ng 12, wala pang isang taon, bibili ka na kaagad. Kahit hindi mo pa nga nababayaran yung isa mong iPhone. Di ba? Ganun no tayo. Kasi hindi natin iniisip na paano kung magka-problema. Nakapag-ipon ka na ba? Kasi nga, ang tawag sa atin, reactionary tayo. We react. Nagre-react na lang tayo ng react. Hindi tayo nagpe-prepare. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi itong tsa-tsa na ito, okay, itong constitutional reform, okay, na sinasabi nila, napaka-importante ito. Ito nga yung na-realize natin nung pumasok tayo sa pandemic. Bakit? Pambihira, nagulat tayong lahat na punong-puno ng tao sa Metro Manila. Hindi natin ma-realize yun nung una eh. Na, di ba, parang OA naman. Di ba, nung lagi sinasabi ni Pangulong Duterte yan sa kanyang 2016 na speech na punong-puno ang tao, ang Metro Man nagsisiksikan dito, lahat ng magagandang ospital nasa Metro Manila. Na-realize na lang natin, pati yung mga mayor, ngayon lahat ng Mayor's League talagang kanilang pinupush na itong constitutional reform. Bakit? Kasi naintindihan nila, lahat kami nakadepende sa sa national government, yung mga mayor. Kasi nga, ikaw, ngayon sa sitwasyon ngayon, yung kita ng iyong lungsod, ibibigay mo sa national government. Tapos yung national government, bibigyan ka lang ng, ito lang pera sa iyo. Ito lang. Kapiraso lang. Okay? Ang nangyayari, walang mga ospital, wala lahat. Wala. As in, wala lahat. Okay? Ganun na nangyari. So ngayon, pag may nagkasakit, papupuntay sa Maynila. Pag may trabaho, lahat nasa Maynila. So, di ba, nagsiksikan, nagpapasok. Nung nag-open, bigla nagsiksikan lahat, papasok sa Metro Manila. Kaya ngayon iba, na-stranded. Na-realize natin yan ngayong pandemic. Kaya nga dapat advance na tayong mag-isip ngayon. Dapat solusyonan na natin, dapat ikalat na natin ng tao. Tapos yung pondo ng mga local government, like mga mayors, dapat malaki na sa kanila na. Hindi na dapat pumupunta sa national. Tapos yung national government, di ba parang sa Amerika? Although sa Amerika presidential pa din, pero may mga kanya-kanya na sila. Mas mababa yung tax sa Alaska, walang tax. Ewan ko hanggang ngayon kung wala pa rin tax Sa New York, grabe. Kasi naalala ko noon, nung nagtutour kami, nung sa Mohawk noon, ilang beses kami nagtour noon, mga 3 ata 4. Iniikot namin niya from Alaska, Seattle, New York, LA, Texas. Sasabihan na kagad kami ng promoter namin, dito kayo mamili, dito kasi walang tax. Ako, syempre, mahilig ako. Alam mo, favorite store ko dyan sa Amerika, yung Best Buy. So, totoo to. Tambay ako ng Best Buy. Pag wala akong ginagawa, wala lang. Pupunta lang ako doon. Mag-iikot. Ganda-ganda dito. Daming electronics. Ganun ako. Paikot-ikot lang ako. Pero pare-pareho lang naman. Araw-araw ako nandun. Namamasyal lang. So, sabi sa akin, Bay, sa Alaska ka bumili. Kasi doon walang tax. Huwag kang bibili sa Vegas o kaya huwag kang bibili kasi may show din kami doon. Huwag kang bibili sa Vegas at sa New York. Bakit? Ay, nako, pamatay ang tax. Kasi nga, separate doon, ganun na nangyayari doon sa kanila. Sana ganun din sa atin na yung mas tax dito mas medyo mababa kasi medyo, kasi pag dahil doon, bakit nila binababaan? Para yung mga tao hindi magsisiksikan sa New York. Mas gustong pumunta doon sa mga malalayo, doon sa mga malalamig. Sa Alaska kasi, syempre, doon malalamig. So, doon nila pinasisiksik yung iba, sa kung saan-saan man, yung mga konti ang tao, doon para ma-scatter yung tao. Sana ganun yung mangyari sa atin. Kasi ang nangyayari sa atin, lahat ng opportunity nasa Metro Manila. Lahat ng magandang ospital nasa Metro Manila. Lahat ng dapat mong ayusing kontrata, papel, dokumento nasa Metro Manila. Wala kang makita doon sa probinsyang malayo, lalo na yung sa malayong malayo. Talagang ganun. Buti pa yung ibang mga probinsya na talagang magaganda tulad ng Davao. Nakita ko yung ospital ng Davao, panalo. Yung public hospital nila, grabe. Kaya nga sana, ito,
gawin na natin. Dapat advance na tayo. What if lang ha? Okay. Di ba may nababalitaan tayo, may isa na namang virus na darating. Mas malupit daw itong virus na ito na na-discover something like that. Although wala pa naman, kaya lang dapat isipin na natin, what if may pumasok na namang virus? O, mawala yung COVID. O, kaya nga kahit hindi pa mawala yan, dapat na-scatter na yung tao. Yung mga tao nagtatrabaho na sa probinsya, may trabaho na dito para hindi tayo nagsisiksikan dito. Kasi dito sa atin, halimbawa ko nga pag may magkasakit na isa, lalo na dun sa mga medyo, alam mo, ng lugar, pag may nagkasakit doon, hawaan na. Bakit? Isang kwarto, 5 nakatira. Anong choice nung 5? O yung 4, kunwari, isa may sakit doon. Anong choice nung 4? Di lumabas. O, di ba? Totoo naman. Bakit? May sakit yung isang nando sa loob So lumabas siya. Bawal nga lumabas. So papasukin sila. O di hawa-hawa na. Kasi nga, siksikan dito. Marami akong alam na ganyan na talagang yung mga punong na nga sila sa loob ng bahay nila. Aayain pa nila yung mga kaibigan nila, mga kapatid nila, isasama pa nila, pauwi nila mula probinsya papunta dito. Dito ka maghanap ng trabaho. Bakit? Kasi nga, tinatanong ko sila, wala kasing trabaho dun. Bakit? Paano? Walang negosyo. Pag walang negosyo, walang trabaho. Sino ba mga nagtatayo ng negosyo na malalaki? Yung mga foreigner. Dahil nga, hindi bukas tayo sa foreign direct investment, ang nangyayari tuloy, konti lang mga foreigner na nag-i-invest sa Pilipinas. Imaginein mo na lang, sabihin mo na lang, naging bukas na ito. Di marami ng mga international company na magbubukas sa ganitong lugar, sa mga probinsya. Bakit? Mura ang tawag dito, labor. Mura rin ng tax kasi kung sakaling na di ba, nabuksan na yung pati yung mga tax, pwede nang ayon doon sa pamumuhay ng mga tao doon. Mas mura na labor, mura na tax. So magtatayo sila ng malalaking factory doon, malalaking malalaking mga doon, negosyo. Di doon na magtatrabaho yung mga tao, hindi na nila kailangan pumunta dito. Ito naman si Madam Lenny, sana isip-isipin nyo rin naman po yan. Hindi yung puro COVID. Sige, COVID. Mag-antay tayo sa vaccine ng COVID. Ano kayang gagawin natin? Pag-usapan natin yung mask. Ano ba ang kailangang mask? Ano pa ang dapat na mask? Dapat ba ang mask amoy kape? Kasi meron ako nabili, mask na amoy kape. Totoo, ang bango-bango. Ano ba dapat ang gamitin na na PPE? Puro ganyan ang pag-uusapan natin? Para ba you're the best? Sabi kami dito sa Toronto, tuloy ang banata ng Hilitog Cabanis Ellipse. Tumigil na yung ko. Ayan na. Mercy Sarmiento, salamat sa $2. Ops. Ayan na, okay. Sorry. Medyo Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat, hindi na kami magpapabitag sa mga patibong at mapabaho na estilo niyong dumaan. Kaya nga, yun lang ang sa akin. Kaya ako nasabi na bakit mabagal ang isip ni Madam Lenny. Yun ang rason ko. Kasi wag naman po sanang ganyan. Hindi, sabi ko nga, eto may pangarap pa itong maging pangulo. Anong klase itong leader? Kung sakasakali ako may pangarap ito ha. At kung sakasakaling maging presidente ito, sana naman hindi. May knockwood ba? Lahat na ng wood, ganunin natin. So lahat na lang ng problema, kunwari may problema tungkol sa may isang pulis na nang abuso. Ang pag-usapan natin yung pulis na nang abuso. Lahat tayo concentration dito sa pulis na naabuso. Mag-concentrate tayo dito. Wala na tayo ibang pag-uusapan kung hindi ito. Ganon, Madam Lenny. Ano ba naman yan? Kaya, ito isipin mo na lang. Ate, sa eskwelahan nga, di ba? Maraming subjects. Maraming subjects doon, di ba? Sabihin, hindi lang isang pinag-aaralan. Anong gusto mo? Parang gano'n na, sige, sa taong ito, ang pag-aaralan nating buong grade 5 ay English lang. Bakit? Hindi matarok ng isip mo, ang bagal mahina, 'di ba? Pag ganoon ang ginawa ng isang eskwelahan, sabihin ng eskwelahan, okay, this year ang ating pag-uusapan lang at ang subject natin ay English. Buong taon natin 'tong pag-usapan. Okay? Tapos pagkatapos ng English, buong taon uli natin pag-usapan ng math. Baka 40 na ate yung estudyante, hindi pa nakagraduate.
Diba ibig sabihin, sa school nga, ganun talaga. May English, may math, may science. Sabay-sabay yan. Kailangan mabilis. Matrain na mabilis. Hindi yung COVID. COVID lang. Let's all concentrate in COVID. Ganon. Ang dating, huwag kang magsinungaling. Nakaano hanggang ngayon, Celeron pa rin si Madam. Kamuling,